Malungkot mga kababayan si Senator Amy Marcos, si Soperate, bagitan niya Mr. Maravillas. Yung unit team kasi daw, it is now falling apart. Matagal na. Matagal na po, super ating biyak yung unit team. Kasi may problema po, yung best friend ninyo. O, di ba? Ang nagsimula kung bakit nabiyak ang unit team po, mismong si Inday at ang kanyang pamilya. Malinaw yan sa chronology of events. Chronology talaga niya, Mr. Maravillas. Tandang-tanda po natin kung ano yung mga nangyari po. Ang nagsimula talaga po, yung kampo ni Inday, nang mag-attempt po si the original member of the Plotters. Si GMA po, nag-ambisyon sa Congress kasi. At imbes na si Inday, mga kababayan, humiwalay kay GMA o dumistansya kay GMA, lalo siyang dumikit. Di ba? Sinundan mga kababayan ng pananalita niya na tinawag si Martin Romualdez kahit hindi niya pinangalanan na tambalos-los. At si Super Ate, sumaklulo pa. Di ba? Yun ang chronology of events. Tapos, ayun na, yung tungkol sa confidential funds. Nang kontra daw sa confidential funds, kontra sa katahimikan. Ang kontra sa katahimikan ay kalaban ng bayan. Doon mga kababayan nagsimula yung problema at ang dahilan po, napakaagang ambisyon sa politika. Ito yung sabi dito mga kababayan sa balita. Amy, nalulungkot sa mga nangyayari sa unit team. It is falling apart, facing criticism. Normal. Di ba? Pero niya Mr. Maravillas, nakarating na sa iyo yung reaction ni Pulong. At tama, si Pulong po. Dumipinsa si Pulong sa kanyang kapatid na si Inday na tahimik lang lagi sa issue ng aggression po ng China. Itama naman talaga po yung sinasabi pa ng akbayan president na si David na tahimik si Inday at tingin nila made in China yung puso ni Inday kasi. At hindi lang si Inday, ng buong pamilya at tropa niya. Ayan, Representative Duterte tells Solon to ask WPS questions from DFA, DND, not from BP. Ngayon nga po, gusto nga paimbestigahan mga kababayan ni AK Party List Franz Castro, si dating spokesman Harry Roque. Dapat anya ihayag ni Harry Roque kung ano yung sinasabing secret deals na pinasok ni Maudig sa China. Alosan niya ibenta na ang Pilipinas. Sige kasi daldal po ni Harry Roque. So yan ngayon mga kababayan, mag-file na po kayo ng resolusyon. Ipatawag ninyo si Harry Roque, pati si Maudig. Kasi dapat talagang linawin itong alleged secret deals na siyang pinangawakan ng China. Kaya talagang agresibong masyado at gustong ipahatak sa atin kasi to their minds mga kababayan, may agreement daw na pinasok na tatanggalin yung Sierra Madre sa ayungin. Ito yung sabi ni Franz Castro. Halos ibenta na ang Pilipinas. Roque must spill beans on Duterte's deals with China. Ito pa, digong ginoso sa 36 Chinese spy. Sabi naman ni Congressman Ace Barbers, yung mga Chinese nationals ito mga kababayan, continuation ito ng investigasyon nila. Yung 36 Chinese nationals na nakapasok as auxiliary brigade ng Philippine Coast Guard. Kaya palaan niya, kada beses mga kababayan, magre-resupply mission yung ating Coast Guard doon sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. May sumasalubong agad
ng mga Chinese Coast Guard para harangin po tayo. May nagtitip pala po. May mga spies. Pinasok na. Hindi lang pinasok, pinapasok mga kababayan. And this happened during the administration of Mao Diggs. Talaga niya, Mr. Maravillas, ang daming unas dito sa ating bansa. Sinabi niyo pa, hindi pa umaabot yung Semana Santa, nagkalat na yung hudas. Matagal na, mga kababayan. More than 6 years na ang mga hudas dito sa ating bansa. Sa gobyerno mismo, yung hudas. You see? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga maiinit na kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product from South Korea po. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect, entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger po sa Riz Maravillas on FB. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo dito sa ating mga kwento. Dito tayo kay Super Ate, mga kababayan. Nalulungkot daw siya sa mga pangyayari kasi nabiyak na po yung unit team. So, sabi dyan, inihayag ni Senador Amy Marcos na nalulungkot siya sa mga nangyayari sa political coalition ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 elections na unit team. Sa isang press conference, sinabi ni Amy na nahaharap ngayon ang unit team sa mga kritisismo. Ngunit anya, sa kabila nito'y maayos naman daw ang ugnayan ni na PBBM at BP Sara. Sa totoo lang po, inaabaan na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pasensya kay Inday Sara. Pero basang-basa mga kababayan na tingin natin, iniintay na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang magsabi na I resign as DepEd Secretary. Si Inday na lang po ang iniintay. Pag sinabi I think ni Inday na ayaw ko na, mabilis pa sa alas 4 na sasabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na okay na. Tama po mga kababayan yung basa natin. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, likas sa kanya yung pagiging mabait at siguro kasama yon sa tinatawag na political
strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi siya yung masisi. Di ba? Na siya pa yung mamasamain mga kababayan. Kasi yung kabilang kampo po, mahilig mambaliktad. Parang yung China ba? Sabi nga ni Akbayan President David, may pusong made in China kasi. Di ba? Mahilig mambaliktad. Sila na yung mali. Sila pa yung pabiktim. Sila yung nambibiktima. Sila pa yung pabiktim. Parang China talaga. Yung China yung aggressor. Sila yung biktima. Dito naman, yung mga Duterte ang nanggugulo. At si Inday ang sige tantrum. At kung ano-anong mga pinagagawa. Iniwan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na caretaker, imbes magtrabaho para ayusin yung mga problema ng DepEd, nandun sa rally ni Pastor Kibuloy na yung panawagan, Marcos resign. O di ba? So pinagpapasensyahan na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Mrs. Lisa Marcos po, hindi na po kinikibo si Inday. Malinaw na malinaw. So sabi ni Amy Marcos, I am saddened by the issues within Unity. It is falling apart, facing criticism. Oh well, wala ka na niyan magagawa, super ate, kundi mamili ka na kung diretso ka nang sasama sa mga Duterte o sa inyo pong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pati po yung inyong mga supporters ay madali na ring mamili. Yung iba nga, nakapag-desisyon na hindi na po kayo iboboto. Tawag na nga sa inyo, hindi na Marcos, kundi Duterte na rin. Sabi sa Bible, in everything there is a season in time. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. So, I think umabot na tayo sa punto na kailangan mamimili ka talaga kung saan ka sasama. Pag sumama ka sa mga Duterte, totally, you'll be disowned. You'll be disowned. Maybe, hindi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na siyempre magkadugo kayo. But of the Marcos loyalist. Kasi yung mga Marcos loyalist, nasa side ni President Bongbong Marcos. So yun ang magiging difficult decision po ninyo. Nasa sa inyo ang desisyon. Malapit na po ang 2025 elections. Ano ba? Saan ka sasamang partido? Hindi mo man masisisi yung mga Marcos loyalist kasi napakasasakit na mga binitawang mga pananalita ni Maudigs na kinikilala ninyo na pangalawang tatay. Imalayo po sa pag-uugali ng inyong totoong tatay, itong kinikilala ninyong pangalawang tatay. Imagine yung iyong kapatid mismo, tinawag na bangag, may adik na presidente niya, at trineten pa, pinagsabihan ng kung ako pa niya yung presidente, baka nakasama ka doon sa, ang ibig sabihin niya, natukhang. So ang ibig sabihin, kaya niyang i-EJK yung kapatid mo because of the false allegations na nagagamit ng pulburon. Pagkatapos, sinabi niya, wala mang video niya ng pulburon. Pinapaniwalaan ninyo yung taong ganon kung magsalita, unstable yung pag-iisip, at napaka sama ng mga lumalabas sa kanyang bibig, including yung kanyang anak na vice-presidente, yung pinsan po ninyong buo, tinawag na tambalos-los. You see? So, alin ba yung matimbag sa inyo? Yung iyong kapatid at pinsang buo o yung hindi ninyo kaano-ano na kayang ganunin pagsasalitaan ng hindi makain ng aso. Yun ang tawag diyan sa amin mga kababayan dito sa Bicol. Mga pananalitang hindi makain ng aso. Lahat masasama na mga pananalita at gusto pang sugurin yung iyong kapatid
dyan sa Palasyo Malacanang para kalad ka rin palabas at gusto na nilang iluklok si Inday. Kaya mo yon? Kaya mo yon, super ating sikmurae, na ikaw yung kapatid at sabi mo, ikaw yung author ng unit team, gumawa ng problema po, yung kamismong ka-unit team. So ano niya, Mr. Maravillas, yung sinabi ni Polong? Ito siya. Mga kababayan, Representative Duterte tells Solon to ask WPS questions from DFA, DND, not from BP. Sumaglolo kay Inday. Mga kababayan, si Polong, buti pa niya si Polong, maintindi natin, sumaklolo sa kumampi sa kanyang kapatid. Pero si Senator Amy, kumampi sa hindi man niya kapatid. Yan ang pagkakaiba. Yung mga Duterte po, nagkakampi-kampihan sila. Si Amy, kampi pa sa Duterte. So ito yung naging response, mga kababayan, reaction ni Polong to questions from Akbayan Party List as to why the Vice President remains silent on issues involving China's harassment of Filipino vessels in the Philippine Coast Guard. So ang punto, mga kababayan, ni Polong, bakit niya yung kapatid ko yung tinatanong ninyo? Bakit yung kapatid ko yung hinihinga ninyo ng reaksyon? Di ba niya dapat yung Pangulo, yung DND, at saka yung DFA? Yung DND, DFA, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, Congressman Polong, alam na ng mga mamamayang Filipino kung ano yung stand, at lagi na sila naglalabas ng mga statements condemning the aggression na ginagawa ng China sa atin. Yung kapatid po ninyo kasi, wala man talaga ever since, walang nilalabas. May nilalabas siyang statement nung kung watsay. Doon siya naglabas. Masaya siya. Di ba? At saka may mga nilalabas siya na mga statements. Tama naman yung punto ng Akbayan, President, si David. Kasi ang bilis ni Inday magpalabas ng mga video statements sa kung ano-anong mga bagay na wala man ngang kinalaman sa kanyang trabaho. Tulad ng sa confidential funds. Wala man dating confidential funds yung DepEd. Doon mabilis pa sa alas 4 yung pagpalabas siya ng statement. Yung tambalos-los. Inaaway niya si Martin Romualdez. Ang bilis niya na magpalabas ng ganung statement. Sa agresyon ng China, wala. Ni isang salita, wala. O ngayon, yung latest niya, yung kay Kibuloy. Kay Kibuloy, may statement siya. Di ba? At may time pa siya na dumalo doon sa rally. Siyempre, hanapan siya. Bakit dito sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, hindi man nga parte ng kanyang trabaho? Trabaho yun ng Senado, trabaho ng Congress, trabaho ng DOJ. Hindi man siya doon sangkot. Pero mabilis pa sa alas 4 yung pagsaklolo niya kay Kibuloy. Dinefend niya. Ang masama pa nga, dinefend niya yung mayaman and powerful. Wala man siyang statement tungkol doon sa mga alleged victims ni Pacquiao. O, di ba? So talagang magtataka at tama yung valido yung question ng Akbayan po. Ito yung sabi niya dito, it is not the job niya of the Vice President or Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task. We can see this task is your assignment. Ito yung message niya, mga kababayan. As we pause and pray niya this Holy Week and reflect on the Savior Jesus Christ as He is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything to the Vice President. And we fervently hope that your words are not part of the reason why there is action in the WPS. Let us all pray for a peaceful Holy Week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan. Daghang salamat. Yan po yung statement ni
Congressman Pulong attacking the statement of Akbayan President Rafaela David. Yung statement po ni Rafaela David ng Akbayan, valid po. Kasi nga, hindi din trabaho ni Inday yung sa confidential fund, yung sa terrorism, yung sa yung ang latest statement niya, yung sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may statement siya doon. Malayo sa trabaho niya sa DepEd, pero may statement siya. O bakit doon may statement siya? Pagdating dito sa issue ng aggression ng China, wala siyang statement. Siyempre magtataka yung ating mga mamamayang Filipino, including the Akbayan President. Tama po? Pero alam naman natin kung bakit wala siyang statement po. Alams na. Ito po ang rason. Halos ibenta ang Pilipinas ng past administration. Kaya gustong paimbestigahan po ni AK Party List Franz Castro. Roque must spill the beans on Duterte's deals with China, sabi po ni Castro. Makabayan Solon AK Teachers Party List Franz Castro. Bakit ganyan, Mr. Maravillas? Ganyan yung talsik ng mga hintotoro, mga fingers ni ng mga kamay ni Harry Roque. Hindi ko malaman kung bakit nakaganon siya. Parang yata magkauri ni Glenn Chong. Ano tingin niyo ba? Nakaganon parang mananampal. Si Glenn Chong gustong sampalin si First Lady, Lisa Marcos. Nakaganon, Si Rocky nakaganon din parang mananampal. Sana niya, Mr. Maravillas, tama yung posisyon ni Castro. Tama po. Hindi lang dapat ang paimbestigahan, ipatawag ng Congress o ng Senado, mga kababayan. Kaya lang, medyo malabo sa Senado. Maraming kalyado doon, si Maudigs. Dapat ipatawag talaga po para linawin ano tong sinasabing secret deals na pinasok po niya. Kasi yun ang pinagdidiinan ng China. Kaya agresibo sila. Lumalabas, hindi tumupad sa sinabi yung ating gobyerno. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung mayroon man na niya. Pero wala man talaga po. Kung baga, mayroon. Baka verbal agreement. Kung mayroon man na niya, I rescind all that. Pinapawalang bisa ko anya. Yan yung statement. I rescind it anya. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po, that is unconstitutional. Walang sino mang Pangulo ang pwedeng gumawa ng ganyan. Violating our fundamental law of the land. Sabi rito, former presidential spokesman Harry Roque must face a House investigation and bear all the agreements that former President Rodrigo Duterte made with China in connection with the West Philippine Sea issue, sabi po ni Franz Castro. Earlier Wednesday, news outlets quoted Roque as saying that Duterte had gentleman's agreement with China for the Philippines to not send more construction materials in the water still contested by Beijing to prevent tension from further escalating. Yan tuloy, mga kababayan. Sige kasi daldal sa programa niya, sa vlog niya, sa YouTube channel niya, si Harimao. Incriminatory, mga kababayan. Sabi ko nga, ang gumagawa ng problema nila po, sila man lang, nilulubog nila ang kanilang sarili dahil sa sobrang katabilan. Tama ba? Yung SMNI, nagka-problema dahil sa kanilang sariling gawa, sa sobrang katabilan. Si Maudigs, dahil sa problema, mga kababayan, na ginawa niya nung kanyang administration, ayan, may mga admission pa sa kanyang mga public statement. May kaso sa ICC. Sila man lang po ang may gawa ng problema niya, problema nila. O ngayon, ito naman po si Harry Roque. So ipapatawag siya
mga kababayan sa Congress. Paimbestigan po ninyo yung dating Pangulo at saka si Harry Roque kung ano kinalaman nila rito. At saka itanong na rin ninyo po kay Harry Roque, ano yung authority niya makipag-negotiate sa China? Nagkikipag-usap po sa mga Chinese officials para dito sa issue ng West Philippine Sea. Anong representation niya? Sino yung nag-appoint sa kanya? Anong authority niya para gawin? Pinapasubo po yung ating bansa. Misrepresentation ang ginagawa po ni Harimau. Nakakagalit na may mga dati tayong opisyal na ganito na halos ibenta na ang Pilipinas. Sabi po ni Castro, sumusubra na talaga ang China na ginagawang harassment. Sa ginagawang harassment na ito, kaya naman din nananawagan kami sa House leadership na isalang na sa pagdinig ang House Resolution number 1216 para ipatawag si Attorney Roque at kung totoo nga na ipinagkasundo ni dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pang mga deals niya sa China. May resolution na po pala, mga kababayan. O di mabuhay ang ating Kongreso. Magaling ngayon po ang ating Kongres. Matapang ang ating Kongres sa pamumuno po ni Martin. So sabi dyan mga kababayan, earlier Wednesday, news outlets quoted Roque as saying that Duterte had a gentleman's agreement with China for the Philippines to not send more construction materials in the water is still contested by Beijing to prevent tension from further escalating. Isa kasi ito sa mga ginagamit na dahilan ng China para harasin ang mga Philippine vessels sa sarili nating exclusive economic zone. Kaya dapat na maungkat natin ito, sabi po ni Castro. Ayon mga kababayan, exciting ang pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Kasi ngayon nakabakasyon sila because of the Holy Week. Pero anya Mr. Maravillas, ano yung inoso sa mga spies na Chinese nationals? Ay, ito po, mga kababayan, sabi dito sa Abante News, Digong inoso sa 36 Chinese spy. Taas ang sinabi ni Congressman Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakapasok sa auxiliary corps ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese. Yun ang information that was relayed to us, sabi po ni Barbers. Yun po ang lumabas sa hearing. Panahon mga kababayan ng dating Pangulong Digong. So ang daming dapat na ipaliwanag po. Siya ba mismo ang nag-authorize na kumuha ng mga Chinese nationals bilang mga auxiliary brigade ng Philippine Coast Guard mismo? Kaya mga kababayan pala, sabi ni Congressman Barbers, kada bes may resupply mission po. Nakaposisyon na po yung mga Chinese para salubungin yung magdadala ng supply. Ganon mga kababayan, may advance information po. Ayon sa kongresista, nakakuha rin siya ng larawan ng mga Chinese na pinasok sa Coast Guard. Ilan ay mga matataas na ranggo pa. May mga ranggo. Ipapakita ko yan kapag nagkaroon tayo ng hearing, sabi po ni Barbers. Ang mga espiyang ito, ang posibleng dahilan kung bakit nahaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. May nakarating sa ating impormasyon na kapag may resupply mission sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre, nagugulat sila. Sinasalubong sila ng mga Chinese Coast Guard. Ang aking paniwala riyan, maaari sigurong nakakuha sila ng information ahead of time o naabisuan sila na may paparating na supply mission kaya inaarang tayo palagi, paglalahad ni Barbers. Ang daming udas po, mga kababayan. Yung udas nasa gobyerno mismo. Kita ninyo mga kababayan. Anya, dapat ding mahubaran ng maskara ang mga tauhan ng PCG na nasa likod ng pagpasok ng 36 na Chinese national sa auxiliary corps nito. Sabi ni Barbers, malagang makilala ang mga makabagong makapili na kumakampi sa kalaban kaysa sa mga kapwa Pilipino.
Noong panahon ng Hapon sa Pilipinas, meron tayo mga makapili. Ngayon, meron na rin umano tayo mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Panahon na para imbestigahan at kilalanin ang mga umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan ng mga ito. Sabi po ni Barbers. Sa mahigit na 3 taon na sila ay nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at inalam na nila lahat ng mga estratehiya, mission and objectives, communication gadgets at duties and functions ng lahat ng opisyal ng PCG at iba pa. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalangyaan sa PCG at dapat na panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito, ani Barber sa pagdinig ng naturang komite. Ganon katindi mga kababayan ang nag-authorize mismong mga opisyal ng PCG. Pero I think may mas mataas pa mga kababayan na nasa likod nito, alangan man personal whim lang ito mga kababayan. Baka nga until today, sabi tinanggal na yung mga Chinese nationals. Baka nga po may mga embedded siya sa lahat ng sangay ng ating gobyerno. Napasok na po tayo yung bureaucracy mismo, mga kababayan. Baka sa armed forces, pati mga politiko po Kaya importante mga kababayan na pipili po tayo ng tamang leader sa susunod pong eleksyon in the midterm, lalo na po sa 2028 presidential election. Baka yung mapili po natin, mailagay sa posisyon po, kandidato ni Xi Jinping. Tapos tayo, pag kandidato ni Xi Jinping, funded ni Xi Jinping, isurrender na lang po yung ating bansa. Wala na tayong bansa. Pag-aari na tayo ng China. Pag ganun ang mangyari, mga kababayan. Kaya mag-isip-isip po tayo. Muntika na po tayo. Buti na lang ang nanalo po na Pangulo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.